Nazareth. We praise you and we worship you, God. Hallelujah. The people could not see what of your words that made them mad. They just could not understand. There was awesome work was done to the brevity of your Son. Praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, Lord. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Pangalang higit sa lahat ng pangalan, ano pat ang iyong pangako. Lahat ng tuhod sa iyo luluhod, at lahat ng labi ay magsasabing ikaw ang Panginoon at Diyos. Nagtitiwala kami sa iyong katapatan. Sa anibersaryong ito ng gawain mo, may gagawin ka po sa aming buhay. Lahat po ng may sakit ay iyong pagagalingin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng aming kahilingan ay iyong tutugunin. At dalangin ko, Panginoon, ang mabuting balita na ating pagsasalunan ay yung tsunda ng tanda at himala at kababalaghan. Mangyari po ang nais mo, maganap ang kalooban mo. Gamitin mo ang likod mo mightily, boldly and powerfully, kasama ang iyong mga awit. Sa aming kalagitnaan, maghari ka at kumilos ng may kalakasan. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon.
po natin yung pinaka-the best, pinaka-mainam, pinaka-malakas, sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Take over in my heart. Purihin ang Panginoon. Nakita ko po sa inyong pahinaan mo yung mic. Pabago-bagoin. Nakita ko po sa inyong nakita ko po sa inyong program, ang tema ay Mateo 11:28. Sabi po doon sa Matthew 11:28, "Come to me, all of you who are heavily laden and burdened, and I will give you rest." Lumapitan niya kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal, kayong lahat na nangabibigatan ng inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Dahil sa inyong nandiritong lahat na tumugon sa paanyaya, pagpapalain kayong lahat ng Panginoon. Sinong handang gumaling? Gustong gumaling? Gustong lumaya? Gustong pagpalain? Gustong maging answered prayer? Sabihin mo sa iyong katabi, makinig ka. Amen? Alam niyo kung bakit? Kung hindi kayo makikinig, uuwi kayong bigo. Because faith is cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, tandaan nyo, may kapangyarihan. Sa pakikinig nyo pa lang, dadaloy ang himala, kagalingan sa inyong buhay. Amen! Lagay ang kamay sa dibdib. The gospel is taken from John chapter 20, verses 19 to 23. Ganito ang wika ng Biblia. Noong panahong iyon, kinagabihan, ng araw ding iyon, na unang araw ng sanglinggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila. Di natin siya nakikita, pero sa kalagitnaan natin siya. At sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Tuwang-tuwa ba kayo? Parang alulungkot ng mukha nyo. Ulitin ko po, tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Tuwang-tuwa ba kayo? At muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama,
isinusugo ko rin kayo. At pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, pinatatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Taas niyo po ang inyong mga prayer requests, lahat ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Let's declare, blessed be the Lord God Almighty. Who was and is to come, blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Almighty, who was and is to come, blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. Taas ang mga kamay. Your kingdom is established in our praise. At your people declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore.
Iwayway ang inyong mga prayer requests. As the Bible says, present your request unto God. Tayo po'y manalangin, Ama naming Diyos. Nagtitiwala po kami sa iyong katapatan, sa iyong kabanalan. Naniniwala kami ay iyong pinagpapala na mula pa kanina. At alam namin ikay nandito sa aming kalagitnaan. Basbasan mo po ang mga bagay na ito, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, at lahat ng aming mga prayer request na inaangkin na po namin, Ama, na kaming lahat ay answered prayer na. Pagpalain din po ang aming mga alay, mga handog, na alam ko pong ibibigay mo ito sa iba't ibang paraan sa area ng aming buhay. Maaring kagalingan, maaring pinansyal, maaring pagkakasundo ng bawat pamilya. Lahat sa area ng buhay, inaangkin po namin na kaming lahat ay tinugod mo na. Tinugod mo na sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? At ngayon kukolektahin niya ng lahat ng mga kolektor na mga magaganda. Taas ang kamay at dahan-dahang maupo. Dahan-dahan pong maupo. Okay. Asa na po yung mga magagandang collectors? Ayan. Ay dahil ako baka madidistract akong dahil maganda yung collector nyo, umawit muna tayo ng let us give thanks with a grateful heart habang kinukolekta. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's Jesus Christ, His Son.
Sabihin nyo, lahat ng sumigaw may bonus kay Lord. Lahat po ng sumigaw may bonus kay Lord. Sino sa inyo ang may cancer? Sino po sa inyo ang may sakit sa puso? Hindi kayo tataas. Uuwi na tayo kasi healing message ito. Healing message. Ibig sabihin, minsahing nagpapagaling. Kung lahat naman pala kayo magaling na, tatapusin ko na. Okay? O, sino po sa inyo ang may sakit? Taas ang kamay. Kasi kung hindi kayo tataas ang kamay, uuwi yung dala nyo pa rin ang sakit. Ang kamay ng mga may sakit. Maniwala kayong sa inyong pagpupuri mula pa kanina hanggang mamaya pa at sa inyong pakikinig, tatanggapin nyo ang kagalingan mula sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, if you have faith, you will receive it. Kung ikay may pananampalataya sa Panginoon, tatanggapin mo yon. Di ba? Niwala kayo? Ang hina. Hindi gumagaling ang mga taong may sakit dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Dahil po dapat unahin natin ang Diyos. Hindi ang mga doktor. Ang doktor po, instrumento lang. Pag hindi natin inuna ang Diyos, kahit magaling yung doktor mo, hindi ka gagaling. Pero pag inuna ninyo ang Diyos, tinitiyak ko sa inyo, kahit wala kayong pera at may sakit kayo, gagaling ang sino man sa atin. Naniniwala kayo? Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga 20% lang yung sumagot. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dahil kayong lahat ay sumagot, answered prayer kayo. Salamat sa inyong parish priest, salamat sa inyong mga workers, salamat sa lahat ng dumalo. Dahil nakita ko kayo, magaganda pala ang mga maligaya. Okay. So, sa ating pagkakas, mahalaga ang salita ng Diyos. Sabi ng Hebreo chapter 4 verse 12, oy, makinig. Hebreo chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, kagaya ng tabak na tigkabilay talim, tumatagon sa mga kasukasuan, sa mga buto, sa mga utak ng tao, at natataho na lalaman ang mga iniisip ng tao. Ganon kabisa, ganon ka-powerful ang salita ng Diyos na sa gabing ito'y pinakikinggan nating lahat. Para kayo nagpatay ng lamok. Alam niyo po, pag sinabing worship, sabihin niyo worship. Pagsamba. Worship is in the heart. Ang pagsamba ay nasa kaibuturan ng puso. Worship is within our heart, sa puso. At ipinakikita ang pagsamba, ang tawag doon na expression. You express your worship through singing, through clapping your hand, pagpalakpak ng kamay, yung pagsayaw natin kanina, yung pagsigaw ng papuri, yung pagtaas ng kamay,
Lahat po niyan ay expression of our worship. At sinasabi, ang worship, ang pagsamba, it is the atmosphere of God's presence. Ibig sabihin, kapag sumasamba tayo, ang presensya ng Diyos ay bumababa sa atin. At sinasabi na ang pagsamba ay may kapangyarihan. There is power in worship. And in worship, ito maganda, in worship, there is healing. May kagalingan. Kaya yung mga sumasamba, hindi nagsasawa ng kapapalakpak yun kasi lingid sa kaalaman nyo, sa pagpupurit, pagpalakpak nyo, unti-unti, nagugulat kayo, gumagaling na yung mga sakit nyo. Kapag nasa ganito, nagsasawa agad eh. Kaya sinasabi ko, ini-explain ko sa inyo, pinapaalam ko sa inyo, kasi ayaw kong pag-uwi nyo, andyan pa rin yung sakit. Lingid sa inyong kaalaman, buhat kanina sa pagpalakpak at pagpupuri at samba, lalo na sa highest form of worship, the Eucharist. Nagugulat kayo kung bakit ngayon pinagaling ka na ng iyong... Sino naniniwala? Yun ang mangyayari. Sabi ng servant leader, makinig kayo. Sabi ng servant leader, kung ano ang iyong isipin at sabihin, yun ang mangyayari sa buhay natin. Kaya huwag kayong mag-isip ng masama. Huwag kayong mag-isip ng pangit. Ang panahon po natin ay nasa panahon ng panlilinglang ng diablo. Dahil so many news, marami po hindi totoo. Mababasa sa social media, sa mga news, na akala mo'y totoo, pero yung pala'y fake. Malalaman nyo, patay na daw si ganito, buhay naman. Bakit? Ang diablo'y kumikilos, ngunit ang salita ng Diyos ay mabisa. Higit ang salita ng Diyos sa anumang gawa ng diablo. Who is in the world? Makapangyarihan si Jesus. Wala akong kausap. Kaya sabi ng Bible, nakikinig pa ba? Ito yung pangako ng Diyos. Kapag kayo'y pinangakuan, umaasa kayo. Kasama ako doon. Ha? At alam nyo, ang salita ng Diyos ay lahat ay mga pangako para sa atin. Kaya dapat panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Di ba? Inaawit pa natin yan. Anong awit yon? Pangako nyo'y. Di ba? Mahalaga po panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Hindi ang pangako ng mundo. Hindi ang pangako ng loto, sugal, at bisyo. Ano ang sabi ng banal na kasulatan sa mga alagad ni Jesus? Makinig. Ano ang sabi? Sabi ng Panginoon, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin nyo doon ang ipinangako ng Ama. And that promise of God, the Father, is the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu Santo na magiging gabay natin, patnubay natin, tagapagturo natin, tagapagpaalaala sa atin, at higit sa lahat, magpapabanal sa ating lahat. Amen.
Marami pong nai-stroke sapagkat yung kamay hindi na ipo-offer kay God. Kaya wag niyo pong sayangin ang inyong kamay, ha? Okay. Sabi po ng banal na aklat, in this gospel that I read, mga kapatid, yung aking pong binasa, ano ang sabi ng Bible? Ha? Sabi niya dito sa kanyang salita, ha? Kinagabihan ng araw ding iyon, ang unang araw ng sanlinggo. Tanong ko sa inyo, ano po ba ang unang araw ng sanlinggo? Ha? Sabi rito, Lunes. Anong unang araw ng sanlinggo? Bakit? Sapagkat ang ikapitong araw ay Sabbath day. Ang Diyos Ama ay nagpahinga on the seventh day. And that is Saturday. Monday is the first day in working day sa paggawa. Pero ang Sunday, kung paanong pinagsasamba natin mga Kristiyano, kung bakit yan ang ating pangilin o inirerespetong araw, sapagkat ng araw ng linggo, hindi yon na kayong mag-asawa ay nag-date. Ang unang araw ng sanlinggo kung saan si Kristo ay muling nabuhay. At pangalawa, nang muling mabuhay si Kristo, kailan nabuhay si Jesus? Pagkalipas ng tatlong araw. Tatlong araw. Kaya araw ng linggo siya. Biyernes, Sabado, Linggo. Sa Hudyo po, pagdilim, pagbaba ng araw, bilang po nun ay the following day na. Kasi kung hindi po, kagayahin natin yung bilang natin, 2 araw lang. Si Kristo, inalay ang buhay, nagpakahirap, Paschal Mystery ang tawag doon, para sa kaligtasan nating lahat, araw ng Biyernes. Biyernes, kasunod pagdating ng gabi, Sabado na yon, kinabukasan, araw ng linggo, muling bumangon at nabuhay si Jesus. Tanong ko sa inyo, buhay ba si Jesus sa puso nyo? Kung buhay si Jesus sa puso natin, buhay kung magpuri ang mga taong buhay si Jesus. At nang siya'y mabuhay, ito ang naganap. Ang mga alagad ay nagkukulong sa kwarto dahil sa takot sa mga Hudyo. Natatakot sila na baka sila'y isunod, na ipako sa krus. Takot na takot ang mga apostol o ang mga alagad. Kahit ano ang ginawa ng Panginoon, biglang dumating si Jesus. At ang sabi roon ng banal na kasulatan, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Ang sarap kapag dumating ang Panginoon sa buhay natin. Tanong ko sa inyo, dumating na ba si Jesus sa buhay niyo? Kung totoong dumating na si Kristo sa buhay natin, ang tanda na dumating si Kristo sa buhay natin, nagbabago ang ugali at takbo ng pamumuhay natin. Dumating na ba? Sikapin nyo na makita ang ebidensya na si Kristo nga'y dumating na sa buhay natin. Amen. Ang hina. So dumating si Jesus sa kanilang kalagitnaan. At ano ang sinabi? Tumayo siya sa kalagitnaan nila. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan.
No, ako'y napunta sa Korea, may chapter tayo sa Korea. Ha? Sabi ng mga taga ron, "Annyeonghaseyo!" Hindi ko maintindihan, "Annyeonghaseyo," yung pala'y sumainyo ang kapayapaan. Sabihin mo sa yung katabi, "Annyeonghaseyo!" Ang intindi ko naman nung marinig ko yun ay sinasabihan ko, "Ano ako sa'yo?" Sumainyo ang kapayapaan. Ang taong problematic, ang taong takot na takot, ang taong napakabigat ng problema at takot na takot, ang solusyon ay kapayapaan. The Prince of Peace is Jesus. Amen. Ang prinsipe ng kapayapaan ay si Jesus. Kaya kung ikaw'y nababagot ng mga problematika, asmatika o may sakit, at wala kang atik, tawagin mo si Jesus at siya ang tulong niya ay darating sa iyo. Maraming problematic, asthmatic, walang atik. Ano ang ginagawa? Nagda-download ng mga apps sa social media, nagsusugal. Masama yan, kasalanan yan. Lalo na mga kabataan, wag na wag niyong gagawin na kayo'y magsugal. Tukso ng demonyo yan. Ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Masama bang pagsabihan ko kayo? Yan ang problema sa mga kabataan ngayon. Natatangay ng tukso. We, as parents, we need to guide them. Gabayan natin ang ating mga anak. Sapagkat pag di natin ginabayan, baka lulong na at baon na sa sugal ang anak natin. Walang umamen. Ha? Nagpa-counsel po sa akin na ganyan. Nalulong, nabaon sa utang. Alam mo, doon na nga sa social media, sa nasusugal. Ay, hindi halata, nasa bahay lang eh. Gamit ang GCash, gamit ang utang sa, ano yon, yung sa social media rin. Yung nagpano sa akin, ginamit pa yung pangalan ko para sa pag-utang. Muka-muka. Yun nga yata, muka-muka. At yung inutang, ginugol sa sugal. Alam mo, dumating ang araw, yung kabataang yung nagsusugal, dinala sa akin ang magulang isang umaga, hindi na makakilos. Nababad sa computer, na ang computer, malakas ang radiation, affected ang kanyang pagkatao. Utak at mga veins o yung mga ugat, kaya parang na-stroke na siya ang dating. Ganyan pag tayo babad sa kasamaan, baka mamaya malumpo na tayo, baka mamaya hindi na tayo makakilos, tulad ng nilapit sa akin yon. Sa Cavite pa nga, mayroon dumating sa amin noon. Tinulungan namin, binigyan namin ng wheelchair kasi nga hindi na makalakad. Mga kapatid, alam nyo, nung nangyari, pinray over ko yon. Pinangaralan. At dumating, pagkalipas ng ilang araw o linggo, bumalik muli yung mga magulang. Sabi niya, "Thank you, Brother Rex, sa bisa ng kapangyarihang panalangin, pinagaling ang aking anak." Pinagaling! Amen! Wala ba kayong kayo pagagalingin? Yung isa namang magulang, lumapit din sa akin. At sabi niya, "Brother Rex, nagtataka ako kung bakit yung aking anak na lalaki laging nakakulong sa bahay. Sa kwarto niya, minsan kinakatok, hindi ko na malamang anong ginagawa sa loob." Kapag po gano'n ang anak nyo, baka po mayroong ibang ginagawa sa loob. At minsan po napilitan siya, nakatukin yung kanyang kwarto.
Nako, pagbukas ng pinto, nagulat yung daddy niya, yung tatay niya. At ang sabi, anak, ba't ka nagkaganyan? Bakit inubos mo ang lipstick at makeup ng mami mo? Sabi ng daddy niya, sana tinerhan mo ako. Pati pala yung tatay nahawahan na. Influence of the world. Dumadami ang evil spirit because of the influence of the world. Conforming to the pattern of this world. Kapag tayo sumasang-ayon sa takbo ng mundo, there is transferring of spirit. Kung sino ang kabarkada mo, mahahawahan ka ng kabarkada mo. Meron po akong kaibigan, kumpare ko pa siya, macho. Naging tambayan niya yung parlor ng mga ganon, gay. Alam niyo, pagkalipas po ng ilang buwan, mga 3 buwan yata yun, nagkahiwalay silang mag-asawa. Apektado ang pamilya. Bakit? Sapagkat yung kumpare ko, nakita ko, naka-lipstick na rin siya. Mga kapatid, that's the work of the devil. Di po natin nilalait, di po natin but the truth will set us free. Kailangan lumaya ang tao. At paano lalaya ang tao? If you receive the promise of God, the Holy Spirit, gagabayan tayo. Ano man ang ating gagawin, tuturuan tayo, sasamahan tayo, at gagabayan ka magpakailanman. Ikaw pa rin, Jesus. Amen. Verse 14. Pakinggan nyo ito. Sabi ng Biblia, 1 Corinto 2:14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu, the Holy Spirit, mga taong hindi nagtataglay ng Holy Spirit sa kanyang buhay, ano ang sabi dito? Para sa kanila, kahangalan ang mga tulad nitong ginagawa natin. Pinagtatawanan tayo ng mga taong hindi binibigyan ng pansin ang ipinangako ng Diyos sa atin, ang banal na Espiritu. Kaya ano sabi rito? Para sa kanila kahangalan ang mga yun, at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Yung mga taong nagtatawa sa atin, mga taong ayaw tumanggap sa ganitong style ng pagsamba, mga taong hindi binibigyang pansin ng Espiritu Santo na tinanggap na natin from the very beginning that we were baptized. Kaya minsan tayo napapahamak, kaya tayo natatranspira ng evil spirit, because without the Holy Spirit in the life of person, ano mangyayari sa ating buhay? Walang kabuhay-buhay. Pagpalakpak yan, kinatatamalan lang yan eh. Pag amen pa lang yan, kinatatamaran yan eh. Pag sigaw ng amen, kinatatamaran pa yan eh. Pero pag sa kabunduhan, bigay na bigay. Pag sa kalaswaan, tudo bigay. Pero tingnan nyo, sabi ng 1 Corinto 2:15. Sabi ng 1 Corinto 2:15, ito naman yung mga taong nagtataglay ng Espiritu, yung binibigyan pansin ng Espiritu Santo sa kanilang buhay. Sabi ron,
Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Nauunawaan ng mga taong nagtataglay ng Espiritu Santo ang lahat ng bagay. At ano daw? Ngunit, hindi siya nauunawaan ng mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu. O isipin mo, kung mag-asawa kayo, mga anak nyo, hindi ang gugulo nyo sa bahay nyo. Kung ikaw lang yung nagtataglay ng Holy Spirit, hindi kayo magkakaunawaan. Magulo ang iyong paligid, hating gabi walang magulo. That's how important Holy Spirit ang pinangako ng Diyos, ang Espiritu Santo, sapagkat ang tao hindi nagtataglay nito. Ang ibig sabihin nun, yung hindi mo ba pinapahalagahan, ayaw mong hayaan kumilo sa buhay mo siya. Ang gusto mo, ikaw na lang ang ikaw. Pride yun, pride. Ayaw mong pahintulutan yung Holy Spirit na kumilo sa'yo. Hindi mo alam kung pahihintulutan mo, magiging ganap, magbabago ang buhay mo, pati takbo ng isip mo ay magiging takbo ng isip ni Kristo. Amen. Sabi rito, pakinggan nyo, ang mga tao nagtataglay ng Espiritu hindi maunawaan ng mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Sabi rito, sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagbibigay ng payo sa Kanya? Ngunit, sa mga tao nagtataglay ng Espiritu, ngunit, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kanino? Sa mga taong nagtataglay ng ipinangako ng Diyos. Bantayan niyo yung mga anak niyo, lalo na yung mga lalaking anak niyo. Baka maubos po yung makeup niyo at yung lipstick niyo. Ano po? Sabi nung isa kong kaibigan, Brother Rex, bakit dumadami sila? Di naman nanganganak. Influence. Tandaan nyo, influence. At ang tindi ng influencer ng mga ganyan, mga kapatid. So dapat po, bigyan natin pansin ang pinangako ng Diyos, ang Espiritu Santo. Amen po ba? Ano ang sabi ng banal na aklat? Mga kapatid, tingnan ko muna yung oras, baka ako'y lagpas na. Ayan, 15 minutes na lang. Kaya tatapusin ko na. Pasensya na kayo kasi kung ano ang sinabi, yun lang dapat. Okay lang ba? Mas marami kasi yung kantahan nyo kanina. Okay. Bakit mahalaga ang Espiritu Santo? Number 1, sabi ng Bible, it is the confirmed promise of the Lord. Verse 22, matapos sabihin ng Panginoon, ang kapayapaan ay sumainyo. Ano ang ginawa ni Jesus? Sila ay kanyang hiningahan. At ang sabi niya, tanggapin nyo Ruah, symbolizing the Holy Spirit. At yan ang pinangako ng Diyos. Anong purpose? Ano ang reason? Ano ang dahilan? Number 1, sabi ng Acts 1:8, Gawa Kabanata 1 talata 8, and you shall receive power. You shall receive power. You shall receive power. You shall receive power.
comes upon you. At tatanggap niya kayo ng Espiritu ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayong lahat ay magiging mga saksi ko. The purpose of the Holy Spirit, why it is the promise of God the Father, is to empower us, empowering all Christian, all believers, so that we become victorious. Upang tayo'y maging mananagumpay. Sabi ron, at tatanggap kayo ng kapangyarihan. Kung wala tayong kapangyarihan, talunan ka. Sapagat ang lahat ng demonyo ay binagsak ng Diyos dito sa lupa. Nandirito yun, nanunukso. Sabi ni Saint Paul, sa sulat niya, sa sulat kay Santiago, sabi ron, submit yourself unto God, resist the devil, and he will flee from you. Pasakop niya kayo sa Diyos, labanan nyo ang demonyo, lalayuan niya kayo. Ang hina para walang power yung palakpak nila. So the purpose is empowering. Kasi kailangan tayo maging victorious Christian, labanan ng demonyo. Sabi ni Jesus, according to the Gospel of Matthew, all powers, lahat ng kapangyarihan, all powers in heaven and on earth was given to me by my Father. Na kay Jesus lahat, kaya't lahat ng tumanggap kay Kristo, nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang problema, hindi nyo alam gamitin yung power. We don't know how to exercise the power that God gave unto us. Sabi ng Mark chapter 16, from verse 15 to the following verses, makinig kayo. Ang sino mang sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. At ang mga sumasampalataya niya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko, pangalan ni Jesus, makapagpapalaya sila ng demonyo, magsasalita sila ng ibang wika, dumampot man sila ng ahas, ni uminom ng lason, hindi sila maaano, at ang sino mang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling, gagaling, gagaling. Exercise your power. As the Bible said, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Lingid sa inyong kaalaman, when we receive Jesus in our lives, the Holy Spirit has already in you. Dahil inseparable. Pag tinanggap natin si Kristo, tinanggap natin ang Ama, tinanggap natin ang Anak, tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos. Amen! Sabihin nyo, power. Empowering. Sabi ron, at tatanggap kayo ng kapangyarihan. Pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, kayong lahat ay magiging mga saksi ko. Saksi ng Panginoon. Mula Jerusalem, Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig, kasama ang Quezon City dito sa Maligaya. Amen! Kasama. Ano ang ibig sabihin ng witness? Yung pagbabago.
ng ugali, yung pagbabago ng tao. Ako nung tawagin ni Lord, ang dami ko pong problema. Ako po may sakit sa puso, may hepatitis, may ulcer, may ispat sa baga. Ang dami kong sakit. Mahirap ang buhay, squatter, pangit. Parang si Palito ang katawan, payat na payat. Pinagtatawanan. Pero nang tanggapin ko si Kristo, mga kapatid, lahat ng sakit at karamdaman ko, pinagaling ng ating Panginoon. Pinalaya. Pinalaya sa kahirapan. Pinalaya sa pagiging squatter. Pinalaya sa pasabit-sabit sa tricycle. Lahat pinalaya. At dahil malaya, malaya kang magpupuri at sumamba sa Diyos. Yun ay dahil sa pinangako ng Diyos sa atin. So nagiging akong saksi, nagiging akong ebidensya ng pinangako ng Diyos. At yun ang ibig sabihin ng saksi, nagiging kang ebidensya na ang Panginoong Jesucristo'y makapangyarihan, nagbabago ng buhay ng tao at nagpapalaya sa lahat ng umaalipin sa buhay natin. Amen! Number 2, hawak sa braso. Ano yung number 1? Ha? Ano yung number 1 kanina? You shall receive power, empowering. Ha? Number 1 kanina, hawak sa baywang. Number 2 ngayon, hawak sa braso. Para lumakas ang braso ng bawat tao. Kung may empowering, may transformation. The purpose of the Holy Spirit, why God gave unto us not only to empower us, but to transform us. Yung baguhin ang pagkatao natin. Baguhin ng Diyos. Mawala yung takot. Sila Pedro, ang mga apostol, takot na takot. Nung bababa sa kanila ang Espiritu Santo, nawala ang takot. Tumapang sila at nagpangaral sa lahat ng mga tao. Tumapang. Hindi sila tumapang para mangutang. Tumapang sila para umasa sa Diyos. Sapagat ang nagbabago ng buhay natin na hindi ang sarili natin. Sabi ng Onok, 2 Corinthians 5 verse 18, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng pagbabago ng isang tao. Ang hina. Sabihin mo, to transform us. Ang baguhin tayo. Nung ako po hindi pa tumanggap, kaya ako'y nagkasakit ng ganon, ako po noon mahilig sa bold show. Mahilig akong manood ng mga burlesque queen. Ang aking favorite na artista noon na pinanonood ko, di ko pinawawalan, ay si Alma Moreno. Gandang-ganda ako sa katawan niya noon. Sinusubaybayan ko siya kasi alipin ako ng burlesque. Mahilig ako manood ng bold show sa Alibangbang at sa iba pang mga lihim na pinupuntahan ko. May collection ako ng iba't ibang Betamax, mga X-rated at mga babasahing tik-tik, tok-tok, babae, hustler, playboy, at kung ano-ano pa. Mahilig ako sa disco, sa beer house. Kumakanta ako noon sa beer house at sinasabayan ko yung mga waitress na umuupo sa hita ko habang inaawit ko ang Rain gently falls whenever we say goodnight. Ang hina ng manunugtog natin.
Rain. Nawala tuloy ang... Di ba? Ang hina nung ating mama na magsalita. Di ba? Yun ang inaawit ko noon. Kasi may mensahe po. Kaya sinasabi ko yun, sabi rin, rain gently falls whenever we say goodnight, falling like rain, you're out of sight. Rain follows me even in my bed, and rain is the tears that I shed. Sabi doon sa kantay, there'll be no sunshine. Wala daw liwanag ang kanyang buhay. There'll be no sunshine in my life, sabi ng author o composer ng kanta. Pero pagdating sa refrain, kung bakit walang liwanag tulad ng buhay ko noon, kasi ang sabi doon sa refrain, somebody holds my heart, it can never be mine. If there is somebody holds your heart, ay hawak pala ng demonyo yung buhay ko noon. Mahilig sa kalaswaan, mahilig sa bold show, mahilig sa kamunduhan, demonyo ang nagahari sa puso ko. Temblong talikdang ko ang lahat ng yan at tinanggap ko si Kristo, nagbago ang buhay ko. To transform us, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Ang sino man na niyang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na yung pagiging lasinggero, babaero, bakla, tumboy o anuman, sapagkat ang Diyos ang gumagawa ng pagbabago ng sino mang tao. Dahil sa naging sabi ng mga kaibigan ko at ng pagpumupunta ko sa mga gawain, gugulat ako, minsan may dalang ballpen, nagpapaperma sa akin, sapagkat ang tingin daw nila sa akin, parang si Alden Richard. Ang sabi ko po sa kanila, hindi pa kay Alden. Bakit? Sapagkat ang mga artista, umaarte lang sila. Ang mga lingkod ng Diyos, nagpapahayag ng katotohanan upang ang lahat ng tao ay magsilaya. So that the truth will set you free. Lumaya ang lahat ng inaalipin ng demonyo because of the promise of God, the Holy Spirit. And finally, sa tuwing ako'y nakikinig ng salita, nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala.
So finally, the purpose why God gave us the Holy Spirit, the promise of the Lord, huwag kayong aalis sa Jerusalem anya, hintayin nyo doon ang pinangako ng Ama, ang Espiritu Santo, the first thing that you need to know and to take home is to empower us. Yun tayo'y maging may taglay na kapangyarihan upang tayo'y mabanggit natin that I am victorious. I am more than conqueror. No one can defeat me because greater is Jesus who is in me than he Satan who is in the world. Amen. Sabihin nyo, I am victorious. Ay, walang katagum-tagumpay. Sabihin mo, I am victorious. I am more than conqueror. No one can defeat me because Jesus Christ is in me. Purihin natin ang Diyos. Number 2 is to transform us, yung baguhin tayo. Baka kaya hindi pa nababago ang ugali mo ngayon, kung bakit ganyan pa rin ang itsura mo, ay dahil hindi mo pinapahalagaan ang Espiritu Santo sa buhay mo. Na siyang magtuturo sa iyo, magpapaalala sa iyo, gagabay sa iyo, lahat. Kaya pag tinanggap mo at binigyan mo ng pansin siya, sasabihin mo lang sa prayer mo kay Holy Spirit, Lord, Holy Spirit, take over in my life. I let you to move in my life. Ikaw na ang masusunod. Naku, tinipid pa yung palakpak sa Holy Spirit. And finally, pangatlo is to sanctify us. Sabi ng Bible, no one is holy and no one is righteous except the Lord. Wala niyang banal, walang matuwid ni isa man sa atin. Diyos lang. But the Bible says in 1 Peter chapter 1 verse 15, yaman na niyang ang tumawag sa inyo ay banal. Magpakabanal kayo, anuman ang inyong ginagawa. Ang nais ni Lord tayo maging banal. And that's not our holiness, but the holiness of God. Kabanalan ng Diyos. At kailan yun mapupunta sa atin? When you let the Holy Spirit. Kaya nga Holy Spirit, para tayo'y mapabanal niya. The sanctifier is the Holy Spirit. Ang nagpapabanal sa atin ay ang Espiritu Santo. Hindi po yung loto ang nagpapabanal sa atin. Hindi po yung make-up ng mami mo ang nagpapabanal sa iyo. Hindi yung lipstick ng mami mo, kundi ang Espiritu Santo. Walang umamen. Okay, handa na kayo? Handa na kayo? Ha? Handa na kayo? Okay, taas ang kamay nyo. Sabi nyo, Panginoong Jesus, patawarin nyo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan mula po sa aking pagkabata at sa lahat ng aking lihim at paulit-ulit na kasalanan na ginagawa ko araw-araw. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako, pakalinisin mo ang aking puso, ang aking isip, ang aking buong pagkatao, at mula ngayon, ikaw na po, banal na Espiritu, ang manahan at kumilos sa aking buhay. Okay, let's declare the goodness of God in our lives. Ideklara mo. Sabihin mo, I love you, Lord. Sabihin mo, I love you, Lord. Declare it. Hallelujah. Taas ang kamay. Amen. I love you, Lord. Your mercy never fails. All my days. Amen. Will wake up where I lay my head. I will see of the goodness
of God. Ideklara natin. Yes. In darkest night, you are close like no other. No other Father. I told you as a prayer, and I have lived in the goodness of God. Sabay-sabay tayong lahat. 'Cause all my life you haven't prayed, and all my life you haven't shown so good. With every prayer that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, declare, declare. Yes, yes. Your goodness is running. Yes, God is good. Amen, amen. Your goodness is running up. It's running after me. Amen. Yes. Yes. So my life you haven't made, and all my life you haven't solved. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Declare, declare. You are so faithful, God. You are so faithful. You are so good. Yes, hallelujah. I will sing of the goodness of God. My life to heaven praise, and all my life to heaven song. I will sing. I will sing. Now, let's pause for a while. Tacho po ang inyong mga kamay. Just close your eyes. I-focus nyo na po ang inyong sarili sa Panginoon. And let the Holy Spirit move in your life. He is the great healer and provider. Ang Diyos ay kasama natin. Sabi ng Matthew chapter 18, verse 20. If there are 2 or 3 gathered in my name, there I am in the midst of them. Naririto siya.
Kung ikay may sakit, pagagalingin ka niya. Ano ang bigat ng problema natin, siya ang solusyon. Walang ibang solusyon ang problema ng tao kundi ang Diyos. Wala tayong ibang dapat lapitan o puntahan kundi ang Panginoon. Siya ang dakilang manggagamot. Siya ang dakila at makapangyarihang Diyos. And I pray to God na dumaloy ang kapangyarihan sa ating buhay. Banayad yung praying lang. Just close your eyes. Huwag na kayo titingin sa TV. Close your eyes. God is so good to us. Ipatong nyo ang inyong kamay sa inyong ulo. And let's feel the goodness of God. Let us feel the goodness of God. Kayang-kaya kanyang pagalingin. Kayang-kaya kanyang palayain. Yes. By the power, authority that God gave unto me and to us, anumang evil spirit, sakit, karamdaman na umaalipin sa buhay ng tao at mga nandirito, aking sinasaklawan at inuutusan na lumayas at tumali sa buhay ng tao. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, I rebuke evil spirit, I rebuke sickness, I rebuke, receive, be healed, in Jesus' name, be healed, receive, be healed, in Jesus' name. Father in heaven, I claim healing, deliverance. I claim, Lord, na kami po ay yung pinagaling. Raise up your hands and let's declare, come, Holy Spirit, I need you. Sa lahat po ng pinagaling sa sakit, lalo na po sakit sa puso, sino yung may sakit sa puso na pinagaling ngayon? Lumapit po rito yung may sakit sa puso na pinagaling ngayon to confirm that you are truly healed. Yung may sakit lang muna sa puso. Mayroon ba kayong Marshall, please? Taas nyo po ang inyong kamay. Come on. Huwag nyo na po ipatong. Taas yung kamay. Angkin ninyo ang kagalingan. Angkin ninyo ang kagalingan na dumadaloy. Yes, Father in heaven, I claim healing. I claim deliverance. Touch. I pray, claim touch. I claim, receive touch. I claim healing touch. I claim healing touch. I claim pinagaling na kayo ngayon sa ngalan ni Jesus. Receive touch. Ang kininang kagalingan sa ngalan ni Jesus. Receive touch. Ang kininang kagalingan sa ngalan ni Jesus. Receive touch. Ang
Ang kinin ng kagalingan sa ngalan ni Jesus, receive touch. Yes, in Jesus' name. Hallelujah. Ang kinin ng kagalingan sa ngalan ni Jesus. Touch. Ang kinin ng kagalingan sa ngalan ng Panginoon. Touch. Ang kinin ng kagalingan by the power of the Spirit, receive touch. Yes, Lord. Hallelujah. Ang kinin ng kagalingan, receive touch. In Jesus' name. Hallelujah. Ang kinin ng kagalingan sa ngalan ni Jesus, receive touch. Yes, in Jesus' name. Ang kinin ng kagalingan, I pray. Amen. There is healing happening. Hallelujah. Ang kinin ng kagalingan, Lord, sa ngalan ni Jesus, receive. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ang kinin ng kagalingan, Father, I pray healing, deliver. In Jesus' name, be healed. Healing and deliver. Receive touch. Yes, Jesus' name. Ang kinin ng kagalingan sa ngalan ni Jesus, dumalang ang kapangyarihan. I pray. Receive touch. In Jesus' name. In Jesus' name. Be healed. Be healed. Yes, in Jesus' name. Hallelujah. Receive. Bigyan ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. At Jesus' name. Tanggapin ang kagalingan sa ngalan ni Jesus. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Touch. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Receive the power. Be healed. Touch. In Jesus' name. Receive healing. Be healed. Touch. In Jesus' name. Tanggapin ang kagalingan sa kanya. Touch. Yes. Lord, I claim healing. Gumaling ka. Makagalingan. Receive. Touch. Yes, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Tanggapin ang kagalingan.
kagalingan sa ngalan ni Jesus. Receive touch in Jesus' name. Sharababa, Shiaralahanda, hallelujah. Hallelujah, Sharabahanda, hallelujah. Receive healing, touch in Jesus' name. Ang inyong kagalingan sa ngalan ni Jesus. Receive the power, be healed, touch in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Receive healing, deliverance in Jesus' name. Be healed, touch. Yes, in Jesus' name. Be healed. Yes. Lord, I pray for healing, deliverance, tanggapin mga kagalingan, touch. Ang inyong kagalingan sa ngalan ni Jesus. Receive touch. Ang inyong kagalingan sa ngalan ni Jesus. Receive touch. Ang inyong kagalingan sa ngalan ni Jesus. Receive touch. Touch. Yes. Receive healing. Receive touch. Ano? Ang kinakagalingan ay magaling ka na. Palala ni Jesus. Praise the Lord. I claim my healing. I claim. Yes, in Jesus' name. Hallelujah. Ang mga kamay, sabayan natin ang Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina at lakas ng mahina. Pag-asa ka naming lahat. Yung workers, manggagawa core group dito, wala na yan, ha? Ay, magaling ka na, ha? Magaling ka na. Malaya ka na, ha? Workers, please, workers. Manggagawa, mamaya yung choir, ha? Mamaya yung choir. Workers muna. Hanay po kayo dito. Hanay kayo dito po. Hanay, workers. Pakibilisan po, pakibilisan. Manggagawa. Hanay kayo. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Softly. Mga manggagawa, I pray na kayo po ay patuloy na gamitin ng Panginoon, na patuloy na ang gabay ng Espiritu na tinatawag na anointing ay mapasa atin lagi upang maging matagumpay at maraming maakay na mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Ama namin Diyos, naniniwala ako, Ikaw ang makapangyarihang Diyos na nagtawag at tumawag sa bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, na tanggapin namin receive the anointing now, 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 yes, now, touch, dito bro, dito, receive the anointing touch,
Receive the anointing touch. Receive the anointing touch. Receive the anointing touch. Yes, in the name of Jesus. Touch. 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 Claim in Jesus' name. Claim in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, touch in the name. Yes, in Jesus' name. Yes, in the name of in the name of Jesus. Receive. Touch. 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 Okay, papaampo natin si Lord. Okay. Yung pong choir. Ganyan pala karami ang choir. Wala ko core group lang. Lord, choir po yung singin. Ay kayo. Pray na. Isang hanay lang. Isang hanay lang. Isang hanay lang. Siguro yung mga workers pala kulang yung inyong yung workers sa likuran. Kasi baka ma-rest in the spirit. Yung workers na iba, kulang kasi ang marshal. Workers, please balik ulit dito. Ano yun yung alalayan nyo sila sa likod? Pastor, alalayan nyo sila sa likuran. Alalayan nyo hanggang doon pa. Alalayan nyo sila sa likuran. Okay, taas ang kamay, mga choir. I-claim nyo na sumain nyo ang anointing, that you become anointed in voice sa inyong buong pagkatao para po umaawit pa lang kayo ay nabiblessed na ang lahat. At yan po ang sikreto. Kaya't dalangin ko po na kayo po ay samahan, pagpalain, gabayan ng Diyos. Ama, aking pong dalangin ang mga choir na ito na sila po ay iyong pagpalain at bigyan Panginoon ng anointing. By the power of the Holy Spirit in the name of Jesus, receive the anointing right now. Touch, 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 touch. Tanggapin nyo. Come on, come on, come on. Come on. Receive. 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 Palakpakan si Lord. Okay, go there now. Okay. Ngayon, tapos na po tayo. Punta na po kayo doon. Okay, tatayo na po tayo. Tatayo na po. Itataas nyo po ang inyong mga daladalahan. Hindi nangangahulugan na hindi kayo nabual, hindi kayo gumaling. Hindi nangangahulugan na kayo po ay walang natanggap. Ang nabubual, ang tawag po doon, resting in the Spirit. Ang kagandahan lang po, pagtalang binigay natin sa Panginoon yon, pagbangon nyo, lahat ng stress, lahat ng mga binigyan kayo ng bagong strength ni Lord, bagong kalakasan. Okay? Kaya po, yung lahat na na-rest in the Spirit, may bagong strength kayo sa Lord. At lahat ng napatungan ng kamay, you claim it now. All of you are healed, pinagaling ng Panginoon. Okay? It is by faith, pananampalataya. Ako nung nagkasakit ako ng ganon, inangking ko lang na ganon. At nung tumagal ang panahon, talagang pinalaya talaga.
So sa pamagitan ng pananampalataya, sabi ng Panginoon, sa babaeng dinudugo, anak, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Mga anak, mga kapatid, magaling na kayong lahat. Amen! Sabi ng banal na aklat, buhay at kamatayan sa dulo ng dila nakasalalay. Ibig sabihin, if you have faith, you claim it now, huwag mo na sasabihin may sakit ka. Huwag mo na sasabihin masakit ang ganun. It is by faith that you receive healing. Taas ang lahat ng yan, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo, Lord. Nagtitiwala kami na ito'y binabasbasan mo at pinagpapala mo, lalo na ang mga passport, bigyan po sila ng visa sa bansang kanilang patutuhan. At basbasan ang aming mga sidla ng mga bagay, tubig, langis, panyo, at lahat ng aming hawak. Inaangkin po namin ang iyong pagbabasbas. Sa pangalan ni Jesus, ano sagot? Okay, baba ang lahat ng yan. Iahagis ko na ang bonus nyo. Handa tumanggap ng bonus? Happy anniversary sa inyo. Salamat sa core group, sa workers, sa priest, sa PFCC head, kay Brother June, at lahat ng mga manggagawa. Thank you so much. Okay, handa na kayo? Ang sasabihin nyo sa bawat hagis ko, Jesus Christ. O sabihin nyo, Jesus, mahal na mahal kita. Di ba yung gospel ngayong araw na ito? Tinatanong ni Jesus kung gaano niya kamahal si Pedro. Sabi ni Jesus kay Peter, Peter, mahal mo ba ako? Ngayon tinatanong tayo ni Lord, sasabihin mo ang sagot mo, Jesus, mahal na mahal kita. 3 beses yung sasabihin yan, nakabawi si Saint Peter, kasi 3 beses din yan dininay si Kristo, nakabawi sa 3 beses yan sinabi, mahal kita, Panginoon. Okay, handa na kayo? Nag-isip na kayo ng 3 bonus nyo. Yung mga wala pang asawa, sabihin nyo, Lord, magkaasawa na po ako. Mangyayari yun. Okay, handa na kayo? May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Unang bonus, ito na! Jesus, mahal na mahal kita. Pangalawa, ito na!